Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw, February 5, 2026, Thursday. Patuloy na lumalapit si Bagyong Basyang na mas lalo pang lumakas at ngayon nga ay nasa tropical storm level na. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at galaw nito at kung saan ito unang magla-landfall. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ayon sa huling pagsusukat ngayong umaga, ang sentro ng tropical storm Basyang ay tinatayang nasa 455 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas na may maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na umaabot hanggang 80 kilometers per hour na may central pressure na 1,000 hectopascals. Ang galaw ng bagyo ay west-southwestward o pakanluran-timog-kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Mahalagang tandaan na ang lawak ng hangin ay malapad at merong strong to gale force winds na umaabot palabas hanggang 300 kilometers mula sa sentro, lalo na sa silangan at hilagang silangang quadrants, kung saan mas buo ang convective rain bands. Ibig sabihin, kahit hindi direktang dadaanan ng sentro ang isang lugar, posibleng makaranas pa rin ng tuloy-tuloy na ulan at malalakas na bugso ng hangin dahil sa malawak na circulation envelope. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bocas Grande Island, Surigao del Sur, northern part ng Davao Oriental, partikular sa Boston, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern part ng Bukidnon at Camiguin. Inaasahan sa mga lugar na ito ang mas organisadong bugso ng hangin, pagtaas ng alon sa silangang baybayin at mas madalas na malalakas na buhos ng ulan habang papalapit ang core rain shield. Samantala, signal number 1 naman sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Western Visayas. Kabilang dito ang katimugang bahagi ng Eastern Samar, katimugang bahagi ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, katimugang bahagi ng Aklan, gitna at timog na bahagi ng Antique. Kasama rin ang Dinagat Island, Hilaga at gitnang bahagi ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte. Hilagang bahagi ng Davao del Sur, nalalabing bahagi ng Bukidnon, hilagang bahagi ng Cotabato, Lanao del Sur, hilagang bahagi ng Maguindanao del Norte, Lanao del Norte, Misamis Occidental, silangan at gitnang bahagi ng Zamboanga del Norte, hilaga at gitnang bahagi ng Zamboanga del Sur at hilagang bahagi ng Zamboanga Sibugay. Sa mga lugar na ito, bagamat mas mababa ang inaasahang lakas ng hangin kesa sa signal number 2, sapat pa rin ang bugso para makapagpatumba ng marurupok na sanga, makasira ng magaan na estruktura at magpataas ng panganib sa mga maliliit na sasakyang pandagat, lalo na kung sasabayan ng buhos ulan at rip currents. Update naman tayo sa heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa dahil sa Tropical Cyclone Basyang. Ngayong araw may inaasahang 100 hanggang 200 millimeters ng mga pag-ulan sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Misamis Oriental, Davao de Oro at Davao Oriental. Ang ganitong antas ng ulan ay kayang magbunsod ng mabilis na pagtaas ng tubig ilog, pag-apaw ng mga sapa at posibleng mud flow sa gilid ng mga bundok, lalo na kung may mga barangay na dating nakaranas na ng malalakas na ulan nitong mga nakaraang araw. Samantala, may inaasahang 50 hanggang 100 millimeters sa Southern Leyte, Eastern Samar, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao del Norte at Davao del Sur. Bukas, inaasahan ng rurok ng malawakang ulan habang mas lalapit, tatawid at lilitaw ang sentro at ang malalaking rain bands. May 100 hanggang 200 millimeters na posibleng bumuhos sa Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras, Southern Leyte, Negros Oriental, Negros Occidental, Bohol, Cebu, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Siquijor, Lanao del Norte, Bukidnon, Misamis Occidental at Misamis Oriental. 50 hanggang 100 millimeters naman sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Pagsapit ng Sabado, February 7, inaasahan ang paglipat ng mas mabigat na ulan sa hilagang kanluran, bahagi ng Visayas habang tumatawid ang sirkulasyon papuntang Sulusi at patungong Northern Palawan. May 100 hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan sa Aklan at Antique habang may 50 hanggang 100 millimeters naman ang mararanasang ulan sa Palawan,
Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Iloilo, Capiz at Guimaras. Paalala na ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mga matataas na bulubunduking pook dahil sa orographic enhancement at posibleng lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall. Ibig sabihin, basa na ang lupa mula sa naunang mga buhos kaya mas mabilis ang pag-apaw at pagguho. Dumako naman tayo sa inaasahang track at pagbabago ng lakas sa mga susunod na oras. Mahalagang tandaan na maaaring makaranas ng malalakas na ulan at matitinding bugso ng hangin kahit sa mga lokalidad na wala sa mismong landfall point at kahit nasa labas ng forecast confidence cone dahil malapad ang rain shield at may mga spiral band na sumusuyod sa malalayong lugar. Sa kasalukuyang senaryo, si Basyang ay pansamantalang gumagalaw pakanluran, timog kanluran at inaasahang gagalaw pakanluran sa susunod na 24 na oras bago unti-unting lumiko pakanluran, hilagang kanluran pagsapit ng bukas ng umaga, Friday, February 6. Sa forecast track, ang sentro ni Basyang ay gagawa ng unang landfall sa Surigao del Sur sa pagitan ng mamayang gabi at bukas ng madaling araw. Pagkatapos tumawid ng Mindanao, posibleng lilitaw ito sa Bohol Sea bukas ng umaga, dadaan malapit sa Siquijor at posibleng dumaan malapit o gumawa ng isa pang landfall sa timog na bahagi ng Negros Oriental pagsapit ng bukas ng hapon. Bukas ng gabi o Sabado ng madaling araw, February 7, muling lalabas ang sentro sa Sulu Sea, tatawid sa hilagang bahagi ng Palawan sa pagitan ng Sabado ng hapon at gabi at pagkatapos ay lalabas sa West Philippine Sea. Pagdating sa lakas, posible pang bahagyang lumakas si Basyang bago ang unang landfall dahil nasa ibabaw pa rin ito ng dagat na may sapat na init at may maikling bintana ng mas maayos na upper level ventilation. Gayunman, inaasahang hihina ito habang nakikipag-interact sa kalupaan. Ngunit malamang na manatili pa ring tropical storm sa yugto ng pagtawid sa Mindanao at Central Visayas. Depende sa bilis ng kanyang paglalakbay at sa kung gaano kalawak ang kanyang low-level inflow na hindi mapuputol ng terrain. Pagsapit ng Sabado, posibleng humina na ito patungong tropical depression habang kumikilos sa Sulu Sea at inaasahang magiging low pressure area pagsapit ng Lunes, February 9. Lalo na kung sasabay ang surge ng northeast monsoon na magdadala ng mas malamig at tuyong hangin sa kanyang sirkulasyon. Tandaan na maaari pa ring magbago ang track sa loob ng forecast cone kaya mahalaga ang tuloy-tuloy na pagsubaybay sa sunod-sunod na advisories. Ngayon naman, silipin natin ang kondisyon ng karagatan sa susunod na 24 hours sapagkat critical ito para sa kaligtasan ng mga mangingisda at biyaheng inter-island. May napakataas na alon o very rough sea sa mga susunod na baybayin up to 5.5 meters sa seaboard ng Surigao del Sur hanggang 5 meters naman sa silangang baybayin ng Siargao at Bocas Grande Island at hanggang 4.5 meters sa silangang baybayin ng Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island at hilagang bahagi ng Davao Oriental. Sa ganitong taas ng alon, delikado ang paglalayag para sa lahat ng uri ng tonnage ng sasakyang pandagat kaya dapat manatili sa pantalan o agad na sumilong sa ligtas na daungan kung sakaling nasa laot. Mayroon ding rough seas na aabot hanggang 4 meters sa hilaga at silangang seaboards ng Catanduanes at sa silangang baybayin ng Albay at Sorsogon, hilagang baybayin ng Northern Samar at natitirang seaboards ng Davao Oriental. Posibleng umabot hanggang 3.5 meters ang alon sa hilagang seaboard ng Camarines Norte at Camarines Sur at sa silangang seaboards ng katimugang bahagi ng Davao del Sur. Hanggang 3 meters naman sa seaboards ng Isabela at Aurora, sa silangang baybayin ng mainland Cagayan, sa baybayin ng hilagang Quezon, sa hilaga at silangang seaboards ng Pulilio Island, pati sa mga seaboards ng Camiguin, Misamis Oriental at Agusan del Norte. Para sa mga maliliit na bangka at katulad na sukat, lubhang mapanganib ang pumalaot sa ganitong kondisyon. May moderate seas na aabot hanggang 2.5 meters sa seaboards ng Batanes, Babuyan Island at Ilocos Norte. Pati na sa seaboards ng Palawan at sa timog na seaboards ng Bohol. Umaabot hanggang 2 meters sa seaboards ng Antique, Cebu, Negros Oriental, Southern Leyte, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Sarangani. Sa kanlurang seaboards ng Occidental Mindoro, Romblon at Aklan, sa silangang seaboards ng Oriental Mindoro at sa timog na seaboards ng Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Pati na rin sa natitirang seaboards ng Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Bohol, Dinagat Island at Caraga. Ang iba pang baybayin sa bansa ay may taas ng alon na mas mababa sa 2 meters. Subalit dapat pa ring magbantay sa biglaang pagtaas kapag dumaan ang malalakas na rain bands at paminsan-minsang bugso ng amihan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.